Good morning po. Binabati ko po yung family po ni Olympic winner Carlos Yulo. Sa mga parents po niya, congratulations and nagbigay po kayo ng karangalan sa buong mundo para din sa bansang Pilipinas. Bilang fans, tagahanga ni Carlos Yulo, masaya kami. The same time, medyo naapektuhan din po kami sa mga nangyayari. Kasi po, mga anak din po kami na may magulang. Let me tell you about my background. Ang mother ko po kasi is 77 years old and I also have a sister na inaalagaan. So ako na lang po ang nag-aalaga sa kanila at the same time habang nag-a-apply po ng trabaho. Hopefully, makakuha para na maging independent. Ganito po kasi yung sa loobin namin sa nangyayari po sa issue po ng mag-iina. We know na buhay personal nila yon, pero as a Pinoy, close ties po tayo. Ganito po yon. Ang mother ko po, retired medtech, gusto niya, naglilibang din siya, nag-aayos, or may gustong kainin. May mga binibiling gamit. Hindi naman mahal. Basta ba maging happy siya. Even though there are times ako mismo, a daughter, we can say, Mommy, sumusobra ka nata sa konting budget natin. Pero it's okay kasi alam nyo ba kung bakit? Now, I reach my age. Matanda na po ako. Naobserbahan ko talaga na kung may gusto magulang natin, pakainin natin, palabasin natin, hayaan mong gumasta. Kasi darating po ang panahon, hindi po natin sila makikita lagi. And sana po, pag nagkakaedad na, bigyan naman natin ng atensyon kasi sensitive na po sila. Lalo na if ever po, mga widow na po. So, kung tutusin, the Yulo family is very lucky kasi they have money. They can afford everything. So, that's okay kasi pera nila yon. Pera lang naman yan. So, the mother, as we observe, nilaan niya sa mga properties, sa mga dapat palaguin in the near future. Para sa mother, para din kay Mr. Yulo. Ito lang naman po kasi ang dapat nating gawin. Sa mga nagkakaedad na, lalo na kung may pera-pera kayo, first nating kailangan, I'm no expert but I will share to you. First, dapat pag may edad ka na, have your own house. Number 2, if may pension kayo, maigi. Number 3, hire a lawyer. Number 2, get a doctor. And number 3, talk to a priest for counseling. Kasi alam ko po bilang anak, may time na ayaw mo nang makita mother mo kasi gusto mo talaga merong kang libangan. So, hindi natin maaalis po yun, lalo na sa mga lalaki at babae, nagkaka-girlfriend. Pero ganito lang naman po sa loobin ko eh. Have a last will testament sa mga magulang. Tapos, kung may sobrang pera kayo, ipasok nyo po sa money market. Para po yung makukuha nyo, inyo na. Tapos, sa mga magulang, na nahihirapan ng kalooban na may pinagdadaanan, same with, wala naman ho kasing perfect family. Punta ho kayo sa Ateneo, Center for Family for Ministry. Retreat po yun. That was Father Tanseco. I don't know if he's still alive. Maganda po yun. Kasi sometimes, pag nasa taas na ho tayo, tugatog ng tagumpay, we tend to forget we have to pray also kasi hindi tayo mabubuhay ng walang Diyos. It's not being corny but tao lang tayo. We cannot live without God, 'di ba? We cannot
just live without God na ganito. Ako naman po, sa buhay pag-ibig, natural lang naman ang nanay na conservative. Alam na alam po nila kung yung babae is tahimik, prim and proper, demure, conservative, hindi liberated o promiscuous. Wala naman po talagang magulang sa una na magugustuhan yung pakikilala mong girlfriend or boyfriend. Natatakot lang sila. Kasi ganito po dapat ang gawin natin. Mag-heart-to-heart talk ho kayo. As for the girl, kay Miss Chloe, hindi naman po natin sinasabing salbahe siyang tao eh. There are times na hindi lang natin gusto yung action niya. Again, I'm not saying na hindi masamang tao si Miss Chloe. But to Miss Chloe, kasi matanda na po ako, kung ako, ikaw mismo girlfriend, ganito lang po sa magulang at saka sa mga nagliligawan. Kung ikaw babae ka, hindi ka nababasaging kristal, yes, it's good that you have your own career and money. Pero sana, pag personal na mga ganito, step down po tayo. Kasi personal yan na affair po ng mga yulo. Kasi unang-una, naranasan ko maging girlfriend. I cannot say or comment to the family kasi kailangan suyuin ko pa sila. Di po ba? Hindi ko pwedeng sagot-sagutin ang magiging what do you call this, mother-in-law o father-in-law. Kasi remember, Miss Chloe, once na nagpakasal ka kay Mr. Yulo, you will marry the whole family of the Yulo. Mabait po ang mother po ng mga Yulo. I can see. Siguro maaring nahihiya lang yung mother ni Mr. Yulo na may tinutulungan din siyang ibang kamag-anak na kailangan. So, hindi niya masabi. Pero, we think as fans, hindi ho nila nilulusta yung pera, nilalagay lang ho sa tama. And I believe. So, kung halimbawa kayo Mr. Yulo, yun nga, nanalo kayo kasi I read, hindi na baling wala yung pera inyo na basta magkabati-bati. Hindi ho ba nagpakababa na ho yung magulang ni Mr. Yulo for you? Pero kung tutusin, sila mas may edad at kayo mas bata. Kay Ma'am Chloe, sana po, laylo muna kayo. Huwag na po kayong magsalita sa social media. Alam ko po meron kayong pinopoint, but of course we should remember, hindi pa tayong asawa or fiancé o live-in or mag-boyfriend-girlfriend kayo. Wala pa hong permanent bond. So sana kung magpapakasal po kayo, magpa-counseling muna kayo and go to Ateneo de Manila for Center for Family of Ministry para magkabati kayo. Kasi ma'am, alam mo, malungkot sa matatanda kapag na-depress ho sila, dun ho lumalabas yung Alzheimer's. Ano ho ba yung pera? Kung tutusin nga ho, you're very blessed kasi you have 35 million and all of the commercials are inyo na. Sa magulang nyo po, I can say, hindi glamorous ang itsura ng, ng family po ni Carlos Yulo. Napakasimple lang pong gumayak. So, you can see, mas priority nilang ibigay yung pera sa properties. Kaya sana po kay Mr. Yulo, kung tutusin nga ho, dapat nga po meron pong lawyer po litigating lawyer ang mga Yulo kasi medyo nakakapekto na ho yung mga pinoso ninyo. Okay, karapatan nyo po yun. Hindi ko sasabing masama kayong tao. Pero in my experience, meron kasi kami din na guardian sa legal na nag-a-advise sa amin. Have the last will testament. Mag-usap-usap yung family. Mag-meeting kayo in private. Ano bang balak nyo hatian sa pera? Kasi sa totoo lang, pera lang yan eh. Would you believe we don't have caregiver and kasambahay? I'm the youngest. So, I'm the one taking care of my mom and my sister. Dalawa ho silang pasyente. Pero, I'm glad na may nagdadasal sa akin.
May mga kapitbahay na nagsasabi sa amin na, bilib ako sa'yo kasi kung sa iba yan, iiwanan mo. But I cannot leave my mom and my sister because they're part of me. Kahit mag-asawa po ako, bilang mother, hindi ko mawawala yun. Kasi matanda na ako. I realize may mali. So, in the end of the day, kahit nahihiya ako, please say I love you to your parents. Kasi, pag wala na sila, mafe-feel mo yung loneliness. Ang magulang din napapalitan. Kasi ang mami ko nasa tabi ko, nung nagkamali ako. Kaya nalulungkot ako pag merong mga youngster, gusto cellphone, barkada, hindi nakikinig. Walang magulang ang gusto ng masama mangyari sa anak. I'm thankful that my mom is here. Napakalaki nyo ho kasi isang click nyo lang. Your wish, your command. But as we have many challenges. So I hope maayos ho yung kay Carlos Yulo tsaka sa family. Again, I'm not saying they're bad person. Pero sana magkabati na kayo. We pray. Kasi in the end of the day, nanay mo pa rin yan, anak mo yan. Wala akong magulang ang nakakatiis sa anak. Kaya nga humisalitang, kung pwede lang, mamili ng magulang at anak. Say I love you to your parents. Kasi mother ko marami na rin karamdaman, litany. And I know someday, she will not stay for me for so long. I have the responsibility. Kaya nga ho, pag ganito, I feel so down. I go to Antipolo. Kasi doon heaven eh. And I also have a friend na who's also down. And I also uplift her spirit. Sana ho, ma-realize ng mga kabataan, ang mother natin nag-iisa, ang tatay, lalo na kung mabait. Napakaswerte nyo, Mr. Yulo, kasi mabait ang parents nyo. We know kung nagiging conservative sila kasi they know. Wala namang magulang na naghahangad ng mali. Yan ay pera lang. Ang pera pwedeng kitain. Ang buhay iisa lang. So sana magkabati kayo. Kasi naapektuhan po ako eh. Sana sa mga magiging daughter-in-law, step down lang kayo. You talk to them heart to heart and pray. Kasi tandaan nyo, si Chloe hindi mo mapapangasawa si Carlos Yulo kung hindi gawa ng magulang. Kung sa tingin nyo yung magulang hindi glamorous, hindi nag-aayos, hindi nagyayabang, pasalamat kayo na very forgiving, na hindi kayo kamukha nung iba na nanay ng artista na medyo mataray na sasagot-sagutin kayo ng iba. At saka last thing, I've watched to attorney season yung isang anak kinamkam yung property ng magulang. In the end, walang nagawa si mother. Alam nyo, totoo po yung salitang pinakikinggan ng Diyos pag aping-ape, yung salitang isusumpa kita, nagagapang ka sa lupa. Ay, totoo po yun. Pinatunayan po ni Atty. Season yun sa isang ipaglaban mo na sinabing, sa hindi malamang dahilan, gumapang ng parang ahas sila. Kasi kinamkam lahat ng property, tinapon yung parents eh. I hope in the end of the day, magkabati na kayo. Ako kung tutusin, you don't know me, but kailangan mahalin natin magulang natin. Para in the end of the day, wala tayong guilty conscience na napabayaan natin, ginutom natin, binarambado natin.
sayang po ang panahon. Life is so short. Kaya, dapat pasalamat. I feel, nakaka-relate po ako, nobody's perfect na family. Pero sana, maayos. Kasi mababait naman kayo, di po ba? Yeah. Yun lang naman po. And I appreciate your time to listen to me even though I'm your greatest fan, the Yulo family. Thank you. And I hope and pray, with the help of God, maging okay na. So, yun lang po. Thank you very much for your time and I appreciate po. Thank you.